iyong mga kamay, aking inihahabilin ang aking kaluluwa. Pagkamatay ni Jesus sa krus. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan. At nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Ito ang ikalimang misteryo ng hapis at ang ikalabindalawang estasyon ng daan ng krus. Si Jesus na nalagutan ng hininga ay makikitang nakabayubay sa krus. Nasa kanyang paanan ng birhen, si San Juan, ang minamahal na alagad na pinaghabilinan ni Jesus sa kanyang ina, at si Maria Magdalena na nakaluhod sa paanan ng krus. Ang pagkahimlay ni Jesus sa bisig ng kanyang ina. Matapos maibaba ang walang buhay na katawan ni Jesus mula sa krus, siya ay ibinigay nila sa kanyang nagdadalamhating ina. Kalong sa kanyang kandungan at yakap ng mga bisig. Buong pitagan niya itong binigyan ng galang, katulad ng sa isang haring umuwing matagumpay matapos ang digmaan. Si Hesukristo ang haring nagtagumpay mula sa digmaan laban sa kasamaan at kasalanan. Isa sa mga pinaka-immortal na paglalarawan sa pasyon ni Jesus, ang tagpong ang kanyang walang buhay na katawan ay mapahilig sa kandungan ng nagdadalamhating birhen. Kilala sa may kawayan ang tagpong ito bilang Pieta, hango sa salitang Italyano na ang ibig sabihin awa. Para sa mga inulila ng COVID-19, sa mga pamilyang nawala ng mga mahal sa buhay dahil sa pandemya, naway aluin sila ng Panginoong Diyos sa kanilang kalungkutan at makasumpong ng pagdamay mula sa mga nakapaligid sa kanila. Ang paglilibing kay Jesus. Bago magtakip siling, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kalingking. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang, ipinaupa niya sa bato, saka umalis. Ito ang ikalabing-apat na estasyon sa lumang daan ng krus. Nasa harap si Jesus na walang buhay na natatakpan, ang Birhen sa bandang likuran, si San Juan na nasa kanyang tabi, si Maria Magdalena na nakaluhod sa harapan ng kanyang guro, at si Nicodemo sa bandang harap na humahatak sa mga labi ni Jesus, at si Jose na taga-Arimatea na katuwang niya sa likuran. Para sa mga sumakabilang buhay, lalo't higit sa mga dumanas ng COVID-19, naway mahimlay sila sa kapayapaan at pag-asang nagmumula sa pangako ng walang hanggang buhay. Ang pagdadalamhati ng Birhen sa paanan ng krus. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot.
Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang tagpong ito ay naglalarawan sa pag-iisa ng mahal na birhen sa paanan ng krus ni Jesus, habang tangan niya ang mga nalabing bakas ng pagdurusa ng kanyang anak. Nawa ang larawan ng ating mahal na ina sa paanan ng krus ay pumukaw sa ating mga isip at kalooban, na sa bawat sakit at pighati sa kanyang puso ay matularan natin ang kanyang katatagan sa kabila ng takot at kadiliman, dulot ng pandemyang ating kinakaharap. Santo Entierro. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, pagnilayan natin kung gaano kadakila ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Tinanggap niya ang masaklap na kamatayan sa krus upang mapasan niya ang ating mga pagkukulang at nakibahagi sa paghihirap natin bilang mga nilalang. Ang paglilibing sa kanya ay pagbabaon ng kasalanan ng sangkatauhan. Gayunpaman, naniniwala tayo na ang kanyang kamatayan ang siyang maghahatid sa kanya sa tagumpay at panibagong buhay naman para sa atin. Siya ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Tayo, paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa kanya? San Nicodemo. Pumunta siya kay Jesus ng gabi at sinabi niya, "Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Ito ay sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasa kanya ang Diyos." Si Nicodemo ay isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem, at ipinapalagay na siya rin ay kagawad ng Sanhedrin. Isa rin siyang lihim na alagad ni Jesus. Noong mamatay si Kristo sa krus, sumama siya kay Jose ng Arimatea, dala ang pabango upang kunin ang bangkay ni Jesus. Bago ilibing, pinahiran nila ito ng pabango. San Jose ng Arimatea. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang maibaba na ang bangkay, binalot niya ito ng kayong lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato. Hindi pa iyon napaglibingan. Si Jose na tubong Arimatea ay isang matuwid na taong naghihintay sa paghahari ng Diyos. Siya ay kabilang sa Sanhedrin. Sagisag niya ang kayong lino at ang kalatas ng pahintulot mula kay Pilato na kunin ang walang buhay na katawan ni Jesus. Para sa mga nagtatrabaho sa mga punerarya at mga sementeryo, upang sa pagtangkilik ni San Jose ng Arimatea ay ligtas nilang magampanan ang kanilang tungkulin na bigyan ng karampatang pamamaalam ang mga yumao. Santa Marta ng Betania. Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kapatid ni San Lazaro at Santa Maria ng Betania, si Santa Marta, ay bahagi ng pamilyang itinuturing na pinakamalapit kay Jesus. Sa bawat tagpong kasama si Marta sa Biblia, lagi siyang ipinakikitang abala sa kanyang mga obligasyon sa loob ng bahay tulad ng pagluluto, paglilinis at pananangis sa namatay na kapatid. Dahil dito, inilalarawan siya bilang babaeng may hawak na sisidlan ng mga pagkain at mga banga ng tubig para sa mga nagtitinda sa mga pamilihang bayan at mga kasambahay, upang sa halimbawa ni Santa Marta
ay makita nila ang mahalagang ambag nila sa lipunan, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Santa Maria ng Betania. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglilingkod si Marta, at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok, at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Sa lumang tradisyon ng simbahan, ang Maria na kapatid ni Lazaro at Marta ng Betania, ang babaeng makasalanan at si Maria na taga Magdala ay iisa. Subalit sa makabagong talaan ng mga banal, sinasabing magkaiba sina Magdalena at si Mariang taga Betania. Siya ang Mariang nakikinig sa paanan ni Jesus sa halip na tumulong sa kanyang kapatid na si Marta sa paghahanda na makakain. Sagisag niya ang pabangong ginamit upang ibuhos sa paa ni Jesus at ang banal na kasulatan na higit niyang ninais pakinggan. Tulad ni Maria ng Betania, nawa ay lagi nating dinggin at isapuso ang salita ng Diyos. Sa bawat hamon ng pandemya, manaig pa rin sa atin ang ating pananampalataya. Santa Juana, asawa ni Cuza. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Juana ang asawa ni Cuza, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Si Santa Juana ay isa sa mga babaeng nabanggit sa Biblia na tagapagtaguyod ng sabahang binuo ni Jesus. Asawa ni Cuza, nakatiwala ni Herodes. Masasabing may maalawang buhay si Juana at maaaring isa sa mga malimit magbigay sa mga alagad, kung kaya't siya'y inilarawang may hawak na lalagyan ng salapi. Para sa mga negosyante at mga namumuhunan, upang si Santa Juana ay maging inspirasyon nila upang unti-unting maibangon ang kanilang mga negosyo at makapagbigay muli ng hanap buhay sa mga mamamayan. Santa Veronica. Ipinahid kapag daka, birang niyang daladala, loob ay kakaba-kaba, bubunto-buntong hininga, hapis na walang kapara. Sa laking kapangyarihan nitong Diyos na maalam, himalang sukat pagtakhan, mukha niya'y nalarawan sa ipinahid na birang. Natitiklop na talastas, yaong birang na mapalad, sa gilid, likod, harap, kung ilaylay at iladlad, 3 mukhay nahahayag. Ang salitang Veronica ay hango sa mga salitang Latin na vera at icon, na tumutukoy sa tunay na imahe ng mukha ni Jesus na nalarawan sa birang, matapos na punasan ng isang babae ang mukha ni Jesus sa kanyang daan patungong Kalbaryo. Maipaalala nawa sa atin ang larawan ni Jesus sa birang ni Veronica, ang tunay na kahulugan ng ating debosyon. Lumago nawa ang ating pananampalataya hindi lamang sa loob ng mga tradisyon, ritual at mga pagdiriwang ng simbahan. Maisabuhay nawa natin ang ating panata sa pamamagitan ng pagbibigay tulong at malasakit sa ating kapwa. Santa Maria Salome. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian.
Ang una sa tatlong Maria ay si Santa Maria Salome, ina ng mga apostol na sina Santiago el Mayor at San Juan. Inihingi niya kay Jesus na paupuin ang kanyang dalawang anak sa tabi nito kapag naghahari na siya. Ang sagisag niya ay ang insensaryo, tanda na kanyang isinoob sa libing ni Kristo. Para sa mga kababaihang kumikilos laban sa pandemya, nawa ay bigyan sila ng lakas at dunong upang makatulong pa sa mas maraming nangangailangan. Santa Maria Jacobe. Naroroon din ang maraming babaeng nakatanaw sa malayo. Mula pa sa Galilea ay sumunod na sila kay Jesus at naglingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at Judas, at ang asawa ni Zebedeo. Si Santa Maria Jacobe ay ang ina ng mga apostol na sina San Judas Tadeo at Santiago el Menor. Dito sa huli niya nakuha ang taguring Jacobe, buhat sa taguring Latin na Jacobi, na ang ibig sabihin ay ang kay Santiago. Sagisag niya ang walis na ginamit upang ihanda ang paglilibingan ni Jesus matapos itong mamatay sa bundok ng Kalbaryo. Para sa mga katandaan, upang gaya ni Santa Maria Jacobe ay maging mga buhay na saksi sila sa paglilitis ni Kristo para sa kanilang mga anak at apo at upang patuloy silang umasa sa kabutihang loob ng Diyos. Santa Maria Magdalena. Hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Saksi si Maria Magdalena sa maraming mahahalagang bahagi ng buhay ni Jesus. Saksi siya sa kanyang pangangaral at pagpapagaling. Saksi siya sa kanyang kamatayan sa krus. At higit sa lahat, saksi siya sa kanyang muling pagkabuhay. Sagisag niya ang pabango na ginamit niya sa paghahanda sa katawan ni Jesus bago ito ilibing. Para sa mga nasa media at social media, upang tulad ni Santa Maria Magdalena ay magamit nila ang kanilang impluwensya para makapagpahayag ng makabuluhan, makatao at matapat na mensahe sa gitna ng banta ng COVID-19. San Juan Evangelista. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal na alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang pinakabata sa 12 apostoles at ang pinakamamahal na alagad. Si San Juan ay kapatid ni Santiago el Mayor at anak ni Maria Salome. Tinatawag siyang ebanghelista dahil sa pagsulat niya sa isa sa mga ebanghelyo. Sa kanya rin inihabilin ni Jesus ang kanyang ina bago ito mamatay. Tangan niya ang aklat at pluma sa gisag na kanyang misyong ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang maraming mga naisulat. Para sa mga kabataan, upang tulad ni Apostol San Juan Evangelista ay maging handa at mulat sila sa pakikisangkot sa kanilang simbahan at pamayanan, lalo't higit para mapag-ibayo ang pagsugpo sa pandemya. Ang nahahapis na ina ni Jesus, Mater Dolorosa. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Itinuturo sa atin ng taguring ito ng mahal na Birhen na damhin nating mataimtim
ang pagkawala ni Kristo at tangisan ang mga kasalanan ng sansinukob. Makikita natin na may tarak na 7 punyal ang kanyang puso, sumasagisag sa kanyang 7 hapis.